Welcome to TikTok Creator Day. Hello mga kapatid! I'm Ems Olaybar at isishare ko sa inyo ang aking experience sa first ever TikTok Creator Day. Ito na yata ang pinaka-interactive event na napuntahan ko. Ang dami ba namang booths na nakaset up na talagang nakaka-enjoy? Merong lifestyle and education space na perfect for selfies, Just Dance booth, TikTok shop space at marami pang iba. Lahat ng content creators sa event ay sumali sa Creator Mission Activity to get prizes and souvenirs from TikTok and their sponsors. Siyempre sumali din ako para makapag-uwi rin ako ng gifts. Hindi ko rin pinalampas na makipagtsikahan sa ilan sa mga sikat na TikTok creator. Isa na nga dyan ang Rising Creator of the Year noong 2022 at ngayon nominee para sa Most Popular Creator of the Year na si Rose Ordonez. First of all, I am very honored na kasi manominate pa lang ako. It's really a huge accomplishment na, and sa dami ng creators na magagaling, napasama pa tayo. So, thank you so much TikTok, and thank you so much to my followers who kept on watching, liking, and commenting sa mga videos ko. Nakakwentuhan ko rin ang pharmacist na si RG Larga na nanalo bilang Most Popular Creator of the Year last 2022. And as a pharmacist, how did TikTok change your life? Wow, grabe. Parang sobra. Kasi from a small pharmacist, siguro in terms of nare-reach na audience, nare-reach na mga tao, mas napalawak pa yung pwede kong mapagbigyan ng informative na content tungkol sa mga gamot. And as a pharmacist, nakakatuwa lang na hindi lang nare-restrict sa botika namin yung nasa-servicean ko, but also through TikTok, na-widen ko pa yung reach ko. Bukod sa interaction with other creators, loaded din kami ng information kung paano mas mapagaganda ang aming mga content. Really had fun. I had a lot of interactions with creators, and marami din naman ako natutunan sa mga speakers tonight. May advice naman ang TikToker na si RG para sa aspiring Filipino creators. For me, oo, mahirap. Parte ng pagiging isang content creator na yung views and likes. But at the same time, you should always prioritize your mental health. Kasi alalahanin natin, hindi naman lahat ng videos natin magba-viral. Hindi lahat ng videos natin would get a high engagement. So, kung ano yung performance ng video natin ngayon, siguro hindi lang natin peak, but dadating din yung time na ma-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin. So, yun, mas mahalaga yung mental health mo and magpahinga ka din. Nga pala kapatid, nakaboto ka na ba para sa 2023 TikTok Awards Philippines? Kung hindi pa, iboto mo na ang paborito mong TikTok creators dahil huling araw na ngayon para makaboto. Isi-stream ang ceremony sa TikTok at YouTube at mapapanood din sa TV5 sa September 30. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang official accounts ng News5 para malaman nyo agad kung sino-sino ang tatanghaling winners. Muli ako ang inyong News5 content creator, Ems Olaybar. Kita-kits ulit tayo mga kapatid sa next video.